Hindi niya ibabalik natin, di ba? Kasi sabi natin, hiram siya eh. Hiram natin yung buhay natin, ibabalik sa Kanya. Amen? Amen. Ibabalik sa Kanya. Kaya, so napagod ng awitin, no? Pinapaalala sa atin na buhay natin, ang buhay natin mga kapatid, ay may hangganan. Di ba? So yung lyrics yung kanta, napakaganda. So itong kumantang ito, naintindihan niya ang buhay. Naintindihan niya. Kaya ito yung kumumpos nito, na alam niya, one day, buhay natin, mawawala sa mundong ito. Amen? Kaya, ito, I believe, itong Christian na to, meron siyang kalakasan spiritual. Bakit? Kasi, nakita mo yung lyrics ng kanta, ay nasabi niya yung, kasi may kinalaman sa faith, yung kanyang kinumpos na kanta. Meron siyang faith in God. Okay? Meron siyang trust in God. Kaya tunay nga, no? Na yung buhay natin ay hindi atin sa Diyos to. Kaya naman, one day, pupunta tayo sa Kanya. Amen? Yun po ang katotohanan. So, bago tayo magpatuloy sa mensahe na ating tatanggapin sa araw na ito, mga kapatid, manalangin muna tayo. Manalangin natin sa Diyos ng mensahe at tayo ay lumubog at tayo po ay tumulog. Diyos namin banal, mataas-taas ang Diyos ng buhay. Puwiin ka sapagkat ikaw ang Diyos na Espiritu. Hindi ka namin nakikita sa aming mata, Panginoon, sa aming physical eyes, hindi ka namin nakikita. Ngunit ay aming nadadama ang iyong dakilan mong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Lord God, salamat po sa biyaya mo sa buhay namin na aming naunawaan ang buhay na ito. Alam ko namin na ikaw nagbigay sa amin ng karunungan na mumula lamang sa inyo. Kaya namin naiintindihan ang mga nangyayari sa aming buhay dito sa mundong ito. Alam ko namin ang aming buhay ay iyo at balang araw ay kukunin mo, Panginoon, sapagkat tunay nga pinagkaloob mo ito sa amin upang ito ay gamitin namin at ipaglingkod sa inyo. Marami pong salamat, Ama. Kalahin po namin, Ama, sa mensahe na aming tatanggapin. Lord God, pangunahan po kami, tulungan mo kami na aming maunawaan ng naayon po sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pamagat, ang ating mensahe sa araw na ito, yan, tamang-tama yung awitin, di ba? Humans destined to die. Hindi po ito ay katotohanan. Ito ay sinasabi po ng Biblia. Kaya naman, sa mga pasado kung babalikan natin ang mga kapatiran natin na nawala, di ba? So wala na yung mga ibang kapatiran natin. Wala na yung kinakasama ko dati na ninong natin. Si Brother Alfredo, kasama ko sa pader ko, alam natin na. Di ba? Si Spirit Pilar, wala na rin. Ang dami na. Marami na. Sa GPM. Purihin ng Diyos sapagkat alam natin kung saan sila. Punta. E paano yung mga hindi Christian? Di ba? So sinasabi ng Biblia, all people destined to die. O appointed to die. Di ba? So ayon sa ating text, basahin natin, mga kapatid.
Sa Hebrews, the writer of Hebrews, sinasabi niya, sa 9:27 to 28, and just as it is appointed for men to die once, after that comes judgment. So 28, so Christ having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. May mga ilang puntos nating sa Italiano ito kasi binasa ko doon. So sa Tagalog, itinakda sa mga tao na minsan lalong mamatay pagkatapos ay ang pag-uukong, gayon din naman si Kristo ay minsan inihandog bilang hain upang bawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Okay? Number 1 point. Humans are simple creatures appointed to die. So bakit namamatay ang tao? Namamatay ang tao dahil siya ay simple, makasalanan. Ito ang kabayaran ng kasalanan ng tao. Sa kaya physical death, mamamatay po. Bakit? Dahil sa kasalanan. Saan nagmula? Kaninong kasalanan? Kahit nagmula ito kay Adan sa si Eva. Sabi ng Diyos, huwag mo pakainin ng bunga ng puno na yon sapagkat sa oras na kakain ka, mamamatay ka. So ano ang tinukoy doon na kamatayan ng tao? Hindi po pisikal, pero espiritual. Yung bagay na hindi nakikita sa inner being ng tao, mga kapatid, yun po ang nawala. Yung relasyon ng Diyos, intimate relationship ng Diyos sa tao, yun ang nawala, spiritual na bagay. Kaya nung namatay ang tao, spiritually, nag-asawa na sila at dumami ng tao. At tayo po nagmula doon, minana natin yung original sin na ito. Na ito ang naging dahilan kaya mamamatay ang tao. Hindi lang tao, damay, pati ang lahat ng creatures, lahat ng mga hayop, lahat madadamay dahil sa ginawang kasalanan ng tao. Kaya appointed to die ang tao dahil sa kasalanan. So definition appointed, ibig sabihin appointed, decided on beforehand, noon pa. Ito, inano lang ito, sinabi na ng Diyos. Dahil sa kasalanan ng tao, sinabi niya, mamamatay ka kapag kumain ka yun. So kaya, sinabi na ng Diyos, ano ang mga signs sa buhay ng tao na siya'y mamamatay? Signs ng tao, naghihirap sa pagtatrabaho para magbuhay. Dati, hindi naman nabubungkat ang tao para magbuhay. Ang tao nabubuhay nun si Adan sa si Eva, namimitas ka ng mga prutas, namumulat o kumukuha sa mga ano. Ang tao ganun, hindi nagtatrabaho, hindi napapagod ang tao. Bakit? Kasi perfect ang tao noon ng time na yun. Naranasan si Eva sa si Adan ang buhay perfecto. E tayo, hindi. Nagtatrabaho tayo para mabuhay, magbubungkat tayo. Bakit? Kasi ito, parusa. Sa chapter 3, Genesis chapter 3, ano sabi niya? Dahil sa kasalanan mong ginawa, magbubungkat ka para magbungkat, magano ka. Ikaw naman babae, maghihirap ka, maghihuluwal ka. Ang anak mo, maghihirap ka. Kaya meron nagluluwal ng kanyang anak mamatay sa hirap. Hindi madali ang nanay. Hindi madali ang isang nanay sa panganak. Bakit? Dahil yan ay nakatakda. Yan ay binigay ng Diyos para kanilang buhay. Kaya maraming natatakot na hindi mag-asawa. Kung makano nila, di ba? So, kaya mamamatay ang tao. Kaya walang gano'n. So, paghihirap sa pagtatrabaho para mabuhay. Kaya nakuha.
So, anong sabi sa Job? Sabi ni Job 1:7-1, ang buhay ng tao sa danas ng hirap, patpat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Di ba totoo? Ang tao, kahit napakayaman na sa salapi, hindi nakukontento, naghihirap pa rin sa kanyang kalooban. Mayaman na nagnanakaw pa rin. Hirap yun ang kalooban ng tao. Pumapatay pa rin, mayaman na siya, kumpleto na. Pumapatay pa rin. Gumagawa pa rin ng masama. Yan ang mga sign. Kasi nga, mamamatay ang tao. Kaya ano sabi, bakbak ng hirap. Iisip, di ba? Kaya tayo nagawso dito sa Italia, di ba? Dahil sa hirap sa buwan natin sa Pilipinas. Di ba? May mga professional dito natapos ng engineer, natapos ng doktor, architect, pumunta dito lang. Hindi sapat yung kinikita nila. Ang gagandang mga trabaho, mga pinag-aralan, pumunta pa dito para makudkod sa inidoro kung mas gusto nila. Amen? So bagbat ng hirap ang buhay ng tao, walang kakontentuhan ng tao. Tandaan natin yan, because of sin, appointed to die. Walang makakaiwas dyan. Yun po ang isang sign. Mga sign yan. Okay? Kaya dahil sa hirap ng pagsisikat ay nagkaroon ng kayamanan, pero hindi nila alam, mga kapatid. Ang kayamanan, ito ay nililigaw na maraming tao dahil sa kayamanan, pagkamal ng kamayanan, pagkamal ng salapi, naliligaw sila sa katotohanan at hindi ito nakakasumpong sa katotohanan. Kaya kapag narinig nila yung gospel, maraming tao dahil sa kanilang kayamanan, hindi nila pinapakinggan. Ito ang dinudiyos nila. Kaya naliligaw sila at mapapahamak balang araw. Kaya pag namatay sila, pupunta saan? Siyempre, sa kapahamakan. Anong sabi sa Job 36:18? Sabi nito, huwag mong pabayaan, suhulang ka ng sinuman. Mag-ingat ka nang di maniligaw ng makayamanan. So, minsan tayo din, ingat din tayo. Maaari, Christian tayo, maaari pwede tayong mag-isip ni Satan. Kasi tinuturo ni Satan sa mundo ito, kailangan kang magpayaman. Magkaroon ng maraming ari-arian. Hindi tuturo mundo. Tinuturo niya, magkaroon ka ng kayamanan sa mundo ito para magkaroon ka ng pache. Hindi po yung totoo. Hindi. Lalo kang maraming kaguluhan sa buhay mo. Lalo kang nalilito. Dahil sa kayaman, nililigaw ka. Diba? Ilalayo ka sa katotohanan. Ang kayamanan. Ang kayamanan wala sa buhay ng tao. Okay? Wala. Ang tunay na buhay ay na kay Kristo. Amen? Sapagkat kapag namatay ang tao, wala kay Kristo, mapupunta sa kapahamakan. Amen? Kaya mag-ingat tayo, baka sukulan tayo. Nang mag-amo natin, kung anumang tao, bibigyan ka lang kaya ano, di ba? O baka sasabihin yung amo, dito ka lang linggo, bibigyan ka ng syerto anong ora. Ma'am Maria, syerto. Iisipin mo yun. Ma'am Maria. Kaya lang magiging resulta, hindi ka na makasamba sa kanya. Unti-unti, masasanay ka na. Kasi gusto mo, yumaman, di ba? Malaking pera to. Tumulong ka dahil mayaman yung amo mo di ba? Oh. Kaya mag-ingat. Mag-ingat tayo mga kapatid. Tayo Christian na tayo. Amen? Human sinful natures pointed to die. Number 2, letter B. Physical body destined to die. Once. Sa ating text, sinasabi once. Minsan lang. Anong ibig sabihin ng once? Once means on one occasion or for one time only. One time only. Cannot occur many times. Hindi ito mangyayari ng paulit-ulit. Anong ibig sabihin? Kapag namatay ng physical body, hindi mo na pwede ibalik. Tapos na. Wala na. Wala nang second chance. Ang tao
na may panganak na muli. Wala na. Wala na. Naalala niyo si Nicodemo nung sabi ng Panginoon. Except a man, the born again, he will not see the kingdom of God. And then, anong sabi ni Nicodemo sa Panginoong Yesus? Paano ba, Panginoon, kung malaki na ang tao? Papasok pa ba sa kanyang loob, sa loob ng tiyan ng kanyang ina? Para may panganak na muli? So sabi, maling-mali ka, sabi ng Panginoon. Teacher ka naman, matalino pa naman sa ano. Hindi mo na unawa, ang pinanganak sa muli, na espiritu ay espiritu, ang kalamang ay laman. Okay? So kaya, kapag namatay ang tao, wala nang second chance. Wala na. Kung namatay si Brother Leonio, wala na, hindi na siya napapanganak na. Wala na. Tapos na. Wala na. Di ba? Wala na. Once lang. Sinasabi. Once. Only one time. Kaya nga, yung buhay natin, napakahalaga tayo mga tinawag ng Diyos. Napaka-importante itong katawan natin ito na gumagalaw pa yung katawan natin ito. Able pa na maglingkod, able pa na mag-preach, magsalita sa harapan, mag-special sa harapan, habang ngayon i-grab natin, habang malakas tayo. Amen? Sapagkat habang tumatanda tayo, humihina ang ating mata, ang ating physical body, kasi papunta dyan sa kamatayan, physicalmente. Amen? Abbiamo capito, ragazzi, che questa nostra vita fisica passerà. Un giorno morirà. Questo corpo morirà. Tutte le persone moriranno, mga kapatid, moriranno. Walang matitira dito. Amen? Wala, appointed to die because of sin. Okay, one time only. Kaya nga, maglingkod, magpatuloy tayo. Tiwala. Ano sabi ni Samuel, 2 Samuel? 14:14, ang sabi niya, mamamatay tayong lahat at matutulad sa tubig na matapos, hindi na mapupulot. Kung hindi man ibinabalik ng Diyos ang buhay ng isang patay, ginagawa naman niya ng paraan mabalik ang isang iinatapon. Sino ang makakapulot kapag natapon na yung tubig? Sino? Wala, di ba? Pwede mapulutin mo para ibalik mo yung dati? Hindi na may babalik. Kahit anong gawin mo. Halimbawa, yung sekyo, natapon lahat. Ang makagawa mo lang, kapag binalik mo yung tubig, kulang na, di ba? Hindi mo may babalik. Hindi. Ibabalik mo man yung iba, marumi na, di ba? Wala, hindi mo mawala yung dati. Kasi ganun ang buhay. Sinasabi ng Biblia, ganun ang buhay. Pasera. Okay? Magpapasa. Mawawala. Parang aso. Di ba sinabi ng Biblia? Na yung buhay ng tao parang aso. Parang aso, parang puso. Parang bulaklak. Na yung bulaklak, yung rose. Ang lago-lago yan, ang ganda-ganda yan na amoy-amoy ba? After 3 days, after 4 days, 5 days, lanta na, laglag na lahat. Sana, pasado na. Buhay ng tao, ano? So, mawawala ang buhay ng tao. Okay? Kaya appointed kasi sa tayo. Okay? Kasi na, ano yan, yun ang parusa ng Diyos. That's it, galaw. Genesis 3:19. Upang pagkanihan ng inyong bugarin, sabi, magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alubok doon ka nang galing, sa lupang alubok ay babalik ka rin. Sa Genesis 3, sinabi ko na kanina, yung parusa ng Diyos sa lalaki. Okay? At yung babae, yung pagluluwa. After a person's physical death, what happened? What will happen? Anong mangyayari? Ano mangyayari ngayon? After death, halimbawa, namatay tayo. Kala nila, kapag namatay ng tao, rest in peace. Hindi yung totoo. Pisikali mawawala. Yun lang.
ang mama andun. Kasi wala nang malay. Kapag namatay ka, wala nang malay. Okay? Wala na. Wala na. So nalala ko yung trabaho ko. Meron akong dalawang trabaho part-time. Nagtatrabaho ako doon. Mga 6 years na yata ako doon. Nung pumasok ako, yung matanda, nalakas pa. Bait yung matanda. Bait, makakalakad pa. And then, dumating panahon, hindi na makalakad pa. Hindi na makalakad. Mabait yung matanda. Dalawa silang magkinalang doon sa bahay. Doktoresa. So, yung matandang yun, nandun akong tatrabaho. Tinakbo sa ospital. Malakas naman yung matanda para bang hindi na mamamatay Normal naman. Pero i-check up lang yung tumas yata yung blood pressure. I-check up, tinakbo sa ospital. Tumawag yung anak na ng doktoresa ng blood. Tinakbo sa ospital. Then yung isang araw, 2 araw sa ospital, patay na. Patay na. Ang mamili na. Sabi ko, Espiyasi. La vita è così. La vita è passa. Passa. Magpapasa yan. Mawawala. Ganun buhay. Espiyasi. È così. Walang mabait. Walang walang malusog. Walang So, wala. Kaya sabi nila kapag daw magandang katawan mo, mahabang buhay. Naniniwala ko. Kapag payat ka, reaction na lang yung buhay mo. Hindi ako naniniwala doon. Kapag matabang-taba ka naman, hindi ako naniniwala doon. Kasi sa survey, siguro sa survey, maaari ito, hindi. Yung mga matabang o payat, kinukumpir nila ano daw ang mas mahabang buhay. Sabi nila, mas mahaba daw yung payat. So bakit? Kasi based sa mga payat, malilig siya yung malaw. At yan po ang mga athlete. Amen? Athlete yan. Kaya tumakbo ng 10 kilometers. Whereas yung mataba, baka 1 kilometer, hindi pa mataba. Baka 3 meters na, bagsak na, di ba? Athlete sa kain. Oo. Kaya, yung buhay hindi based, mataba ka man, payat ka man, anak ka man, hindi. Parehas siya, destined to die. So sabi ko, hindi yun. Di ba? Wala. Hindi yun. Pero sabi sa survey daw, mas may siyang buhay ng mas mataba. Bakit? Kasi lagi nasa kama, lagi nasa pero yung payat, kaya pa kumayo, may isang sabi. Pero yung matabang-taba, talagang naayang halos hindi na makalakad, di ba? Kaya mas maiksi daw ang buhay. Kasi yung matatangkad na tao daw. Totoo yata, yung matatangkad na tao, mas maiksi yung buhay. Pero hindi pa rin doon, kasi destined to die, ito ay appointed to die, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Amen? Kung kailan, okay? Habang tumatakbo yung oras, tik every second, yung buhay ng tao, paiksi. Paiksi. Kaya mga senior dito, wala akong senior officer, si brother ako. So kaya kailan lang naman, di ba? Wala na. Pabalik na tayo. Pag senior ka, pag 50 na, ayun na, makumpisa na yung sakit ng katawan. So, wala na. Kasi yan ay nakatakdayan dahil sa kasalanan. So, appointed to die. So, lahat tayo. So, gayon pa man, ang kamatayan, wala sa bata, wala sa matanda. Okay? Wala. Ang nag-issue dito ay ang Diyos. Okay? Solo Dio che decide che una persona muore. Okay? So, solo Dio. So, di tayo, hindi si Satan, wala. Only God. Okay? Sa kanya ang buhay. So, after that, what will happen? Ano mangyayari? What happens? Ayon sa ating text, judgment day is coming. Darating ang judgment. Maraming tao sa mundo, hindi ito iniisip. Trabaho ng trabaho, araw-araw, trabaho ng trabaho, laro yan, kung anong recreation, wala, hindi iniisip
ang judgment day. Minsan, Christian tayo, hindi natin iisip. Ibang tayo yung mga bagay kung minsan, di ba? Pero kapag nag-aaral tayo, nababasa natin, di ba? Nagbabasa tayo ng Biblia, salita ng Panginoon, nababasa natin ang katotohanan. Ito pala yung mangyayari, naalala natin, di ba? Kung hindi talaga lagi. Pero sa ating text, sinasabi, judgment is coming. Unjon. Lahat luluhod sa hukuman ni Kristo. Magkakaroon ng judgment day. Tandaan natin yan. Lahat. And just as it is appointed for men to die once, and after that comes judgment. Dating ang pag-uhukom, mga kapatid. What does judgment in the Bible mean? Anong ibig sabihin? Tungkol sa pag-uhukom ayon sa Biblia. Judgment means that evil will be disposed of authoritatively, finally. Walang itatago ang tao ni isang bagay. Ni isang parola, walang may tatago ang tao. Lahat lantad sa Diyos. Tandaan na, ano sabi ng Biblia? Lahat ng walang sekreto ng tao ay ilalantad. Lahat ng kasalanan natin ginawa natin, alam niya. Recorded by God. Lahat. Ang Diyos hindi makakalimutin. Amen? Alam niya. Yan po ang i-judge niya. According to the Bible, bad or good things will be judged by God. Judges niya. Mabuti man o hindi, masama man o mabuti ang ginawa ng tao, ay judges na. All that we have done on earth will be judged by God. Lahat ng ginawa natin sa lupa ay i-judge ng God. Mabuti man o masama. Okay? Sa 2 Corinthians 5:10, anong sabi? Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumunggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya ay nabubuhay pa sa daigdig. Maliwanag. Minsan nakakalimutan namin ito, di ba? So kailangan isipin natin, mga kapatid, na mabuti man o masama. Ngayon, anong gusto natin i-judge ng Diyos sa buhay natin habang nandito tayo? Anong gawin natin? Para sa akin, gumawa ng mabuti. Amen? Ayaw natin yung masama judge sa atin. Kasi mas mahirap, di ba? Kasi, so ngayon, kaya pala sinabi ng Apostol Paul, sabi niya na huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Kasi alam niya na masama man ang mabuti, nagawa natin sa lupa, ay i-judge ng Diyos. Mismo sa Apostol Paul ng salita dito. Mismo sa kanya, nagmula. So, alam niya. Sa atin din, alam natin, at naniniwala tayo, na ito nga, nangyayari. Bakit? Kasi sa mga based sa mga experience na nakikita natin, mga kapatiran, physical death will experience everyone. Lahat tayo. Experience natin. So, kaya wala na yung mga kapatiran natin na iba. Buti sa minsan, naisip ko, buti pa sila, wala na sila nag-iira. Kasi Christian ka, maganda na yung kalagayan ng doon. Dito, naghihirap pa tayo, marami tayong sakit, nagugutom tayo, minsan, nagagalit tayo. Ang dami natin istorya sa buhay habang nandito tayo mga Christian. Ang maganda sa atin, Christian na tayo. At nasa kay Kristo na tayo. Yun ang maganda sa atin. Kaya lang, yung paglakad natin sa mundo nito, nararanasan natin
ang buhay mahirap dito sa mundo. Amen? Kahit Kristiyano tayo. So, yung reklamo, hindi natin iwasan. Laging reklamo, laging kakayanan. Kailangan natin tutunan yung sarili natin. Dahil lagi yung nangyayari, hindi natin maiwasan. Yun po ang totoo. Yun ay bahagi ng ating buhay sa mundo ngayon. Sapagkat ipinangako ng Diyos, si Kristo sinabi na meron tayong kapaghatian sa sanlibutan. Sinabi niya yun sa atin. Kaya magtiis tayo. Pag manatili tayo sa Kanya, magtiis sa hirap. Ano mang klase ng hirap? Kung may sakit tayo, magtiis tayo. Diba? May problema tayo, pamilya, kaibigan, anumang bagay ng problema, pagtiisan natin, manatili tayo sa Kanya. Amen? Manatili tayo sa Kanya. Yung faith natin, kailangan tayo maging matatag. Sapagkat hawakan natin lagi yung Kanyang pangako. Sapagkat yan ang mangyayari. Sapagkat ang Diyos, kapag nangako, ay totoo. Amen? Sigurado 100%. Dahil God is perfect, His Word is perfect. Kaya habang tayo nandito, buhay pa, magtiwala, magpatuloy tayo sa Kanya. Amen? Yun po, sapagkat lahat ng tao appointed to die. Destined to die. Okay? Kaya, ang tao mapalad kapag naabot mo ng 70. Lifespan ng tao, sinabi ng Diyos, Biblia, lifespan 70. Kapag naabot ng 70, praise God. Amen? Kung Christian ka. Meron nakakaabot ng 80. Kung malakas pa. Kung wala kang gaano sakit, hindi maabot ng 70. Pero kapag marami ka ng sakit, dami ng mga maybe hindi mo na maabot ng 70. Hindi ko alam, pero ang Diyos sa yan. Okay? Kapag malusog ka, pwede mong maabutan ang buhay natin kung tanda. Kung malusog pa yung ano mo, yung talagang malakas ang resistance, yung katawan mo, wala kang gaanong sakit, maaari maabot ng lubang pa. Diba? Kung Christian ka, blessing yun. Dahil may marami kang pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Diba? Sabi nga nila kapag daw mahaba ng buhay, mamahalan. Hindi lahat. Para sa akin, hindi lahat. Hindi. Yung auntie namin, malapit na mag-syento. Siguro, malapit talaga. Malapit na mag-syento yun. Yun lang ang mga kapatid ng nanay namin, ilan lang natitira. Siya na lang. Isa na lang. Ay, hindi. Dalawa sila. Magkapatid pa. Dalawa. Pero yung nanay namin namatay yung after 5 years na yata nakakaraan. So, pero yung auntie namin, yung panganay pa, yung huli, dalawa pa, meron pa silang dalawa. Halos syento na. Halos na. Ewan ko kung nag-syento. Itong taon na siguro mag-syento na yun. Kasi sinabi na nung ilang taon na, marapit na mag-syento sa atin, kaya hindi mo nararamdaman kasi kaya kapag nabot ng syento, may reward ka sa Pilipinas, di ba? Duterte, administration, 100,000 pesos, di ba? Totoo ba yun? Totoo yata yun, di ba? Totoo. Mas ka, biyaya yun, di ba? Kung Christian tayo, di maganda, di ba? Gayun pa man, appointed to die. Lahat. 120 tao, hindi nakakabot ng buhay ng tao. Wala na. Okay? So kaya, pagbutihin natin mga Christian sa pagtakbo o paglakad bilang Kristiyano, mga anak niya, gumawa tayo ng mabuti. Mas maganda i-just tayo ng mabuting nagawa natin. Amen? Sapagkat nandun yung reward. Amen? Nandun yung reward. May pangako ang Diyos. Kapag masama ang ginawa natin, may pangako ang Diyos para doon sa Diyos niya. Kapag gumawa ka ng mabuti, may pangako ng Diyos. May reward. Okay? I-reward ka. Meron kang bibigyan secret. Secret yun. Hindi natin pwedeng malaman yun dahil secret yun. Hindi natin na pala nakakala. 2 Corinthians 4:5. Sabi, kaya kung kayo bumatol ng walang panahon, paghintay kayo sa pagdating ng Panginoon, ilalantad niya ang mga bagay na ngayon ay natatago sa kadiliman at ihayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahon yun, bawat isa ay tatangga
ng papuri na ukol sa kanya mula sa Diyos. Napakaliwanag. After death, na tayo ako i-judge tayo mga kapatid. Ilalantad. Kala natin, kapag namatay ng tao, yung sekreto niya, wala na. Ilalantad yun. Why? Ang namamatay lang naman sa atin, hindi physical lang ito. Tayo mga Christian, huwag tayo matakot na mamatay itong flesh na to. Itong flesh na to, mamamatay talaga yan. Bakit? Bakit gusto ng Diyos bakit ginalaw ng Diyos mamatay ito? Kasi ito makasalanan. Hindi nyo man napapansin, nung born again Christian ka, nagkaroon ka ng dalawang desire sa buhay. Nung hindi ka born again Christian, isang desire mo, flesh lang. Wala kang Diyos. Hindi mo lang katotohanan. Okay? Naka-incline ka lagi sa mga bagay dito sa mundo. Pero nung born again Christian ka, nung tinanggap mo si Jesus Christ, nagkaroon ka rin ng new nature, new life. Yung patay na spiritual mo dahil sa binana mo kay Adam sa sa Eva, nabuhay magmulis because of Christ. Dahil sa relasyon mo sa Kanya. Okay? Kaya bumalik ngayon yung relasyon mo sa Diyos, Ama, through Jesus Christ. Na siya ang naging mediator para magkaroon tayo ng relasyon. Kaya dalawa na ngayon ang desire natin bilang Kristiyano. Kaya mahirap mabuhay sa mundo nito bilang Kristiyano. Kaya nga, ang hirap maglingkod, di ba? Bakit? Kasi hinahadlangan tayo. Number 1 to, desire of the flesh. Meron tayong desire of the flesh and desire of the Holy Spirit of the Spirit. Okay? Kaya, ang buhay ng tao, ang kailangan niya, yung soul. Katulad ng isang Latina ng Coke. Yung Coke, ano ang importante doon? Ang mahalaga doon? Yung kaha, yung Latina, o yung laman? Siyempre, laman. Kapag uminom ka, nainom mo na yung ang gawin mo yung Coke, yung Latina, tatapon mo sa basura, di ba? Kasi wala nang silbi. Ang importante, lagay mo yung uminom ka naman, masarap na, di ba? Nakontento yung tiyan mo. Yun ang mahalaga sa Diyos. Soul ng tao. Hindi na mamatay yan, mga kapatid. Yun po magpapatuloy para mamatay ang physical natin. Yan ang maharap sa hukuman ng Diyos. Kala natin, kapag batay na wala na, no. Doon magsisimula ang judgment. Sa Bible sinabi, sa ating judgment will come. Darating ang paghukom. Pero isang po dito, hinukuman ng Diyos ang mayaman at si Lazaro. Hinukuman niya. Basahin natin, napakagandang history. Ito ay hindi lang history, katotohanan sa tungkol sa okay, may isang mayamang naglalamit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang kulubing ng nangalang Lazaro at nagsugat at nakalupasay sa may pinto ng mayaman upang mamulot kahit lumong nahuhulog mula sa kapal ng kaya ng mayaman ang tukoy. Nilalapitan ng siya ng aso at dinadalaan ng kanyang mga sugat na matay ang pulubi. So naunang namatay si Lazaro at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman sa parehas na matay na at nilibing parehas na. At 23, sa gitna ng kanyang pagburusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw siya Abraham, kapiling ni Lazaro. 24, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na to. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, sabi niya, alalahanin mo, nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaalis siya rito, samantalang ikaw naman nagburusa.
Higit halak, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparinig. At sinabi ng kayamanan ng mayaman, kung gayon po, sabi niya kasi walang mako kung gayon po, amang Abraham, ipinamamanhig ko sa inyong papuntahin sila sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid, so kami, na lalaki. Paparuunin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila umantong sa dakong ito ng pagbuhos. So, nagkaroon siya ng desire na masave sila. Ngunit sinabi sa kanya ng Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises. Okay? At ang mga propeta, pakinggan nila ang mga yon. Hindi mo sapat ang mga yon, tugon niya. Ngunit kung pumunta ka sa isang patay na muli na buhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nila pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila pinaniwalaan kahit ang isang patay nang muli na buhay. So makikita natin dito na ito pinakita dito tungkol sa kamatayan. Okay? Yung mahirap at mayaman. Kaya pala sa natin ng Panginoon, nasabi niya, napakahirap mapabilang sa paghahari ng Diyos sa isang mayaman. Anong sabi niya? Madali pang pumasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom. Pag-aaral ko kaysa yung isang mayaman. Ganun kahirap. Kasya ba yun? Yung kamelyo sa butas ng karayom? Hindi kasya. Hindi halos yung buhok na rin. Mamiya, hirap mo. Kaya, gusto niyo bang yumaman? Okay na. Hindi naman masamang mayaman. Kung Christian ka na, pwede na okay lang. Ang problema, kung hindi ka Christian. Pwede mo pag-pray, Lord. Gusto kong mayaman, hindi mayaman. Tatanong sa'yo, bakit? Bakit? Anong motibo ko? Alam niya kasi, bibigay. Yung prayer mo, maaaring bibigay sa'yo, depende sa motibo. Bibigay sa'yo. Amen? Depende. Siya rin nagbibigay ng motibo. Siya rin nagbibigay. Okay? Maraming Christian, pinayaman ng Diyos. Pero yung motibo nila, ginamit nila ang kanilang kayamanan sa paglilingkod sa Diyos, sa mission para kayo. Yung maraming Christian sa Amerika, maraming mayamang Christian, ginagamit sa mission. Sinusuportahan maraming missionaries sa mundo. Amen? Hindi masamang kayamanan. Ang importante na tinanggap na si Kristo, pag-aaral ka na ng Diyos. Yung ibig sabihin doon, mga kapatid, kung ginawa mong kayaman mo, ginawa mong Diyos mo, katulad nito, hindi pinansin yung mga mahihirap, katulad na doon, hindi binigyan ng pagkain. Namumulog na rin, hinayaan na namumulog, alam niya. Di ba? Alam niya, naghihirap yun. Hindi niya binigyan ng ano. Ay, mahirap pa rin ang gano'n, di ba? Hirap, kung isang mayaman, gano'n. So, hindi naman lahat na mayaman, hindi pinag-arian ng Diyos. Meron niya, pero marami. Ang mayayaman, hindi pinag-arian ng Diyos. Tayo mahirap. Mahirap. Pero, ngayon pa man, kung meron tayong kaibigan na mayaman, o kamag-anak na mayaman, huwag tayong matakot, i-share na rin ng Diyos. Amen? Kung minsan nahihiya tayo, dahil mayaman sila. Dahil ikaw mahirap, di ba? No? No? Actually, mas mayaman ka. Amen? Anong sabi? Kung meron ka man 1 million pesos, o billion pesos, kung wala ka kay Kristo, mahirap ka pa rin.
Amen? Mahirap ka patayin. Baliwala. Ano sabi ng Panginoon? Makamtan mo man ang buong sanlibutan. Ngunit ang kaisa-isa mo kaluluwa mapapaham mo. Baliwala. Walang kapaluwa. Anong importante sa buhay ng tao? Kailangan mo si Kristo. Maglingkod sa Kanya. Para makagawa ng mabuti. Yung mabuting tinutuko dito, yung judges ng Diyos, gumawa ng mabuting masama. Number 1, mabuting gagawin natin. Gumawa tayo sa paglilingkod sa Diyos. Gumawa tayo. Amen? Mag-share ka sa salita ng Diyos. Mag-invite ka punta sa pyesa. Yun ang mabuti para sa Diyos. Hindi lamang yung tumulong ka, okay yun. Isa rin yun. Tumulong ka, tulungan yung okay yun. Yan ay mabuti. Lahat ng mabuti nga rin natin, gawin natin. Yan ay para sa Diyos. Amen? Yun po ang dapat natin miracle niya ngayon habang nandito pa tayo, malakas na tayo. One day, kakaroon tayo ng bigla. Darating, kapahamakan ng tao. Tingnan niyo sa bansang Ukraine. Maraming Christian dito. Kawawa sila, di ba? Tingnan ninyo, mahirap mayaman, parehas. Nawasak ang mga bahay. Lahat. Walang natira. You see? Ang buhay ng tao. O sa Japan, Domingo, kailan lang. Ilang kutse na wala na naman. Mamma mia, bilyon, mga house araw-araw may disasters sa mundo. Wala. Kasi mula na palala, power sa mundo. Tapos, lagi tayong nakapokus tayo lagi sa kayamanan. Binababayaan minsan na absent na tayo sa pagsamba sa Kanya. Yun ang mabuti. Ang gusto ng Diyos, gagawin natin. Amen? Sikapin natin, gumawa, sumamba, maglingkod sa Kanya. Yun ang importante sa buhay natin ngayon. Hindi kayamanan. Ang Diyos nagpo-provide ng pagkain natin. Amen? Siya ang bubugay. Sa Kanya ang lahat. Actually, Kanya ang buhay. Hirap sa Diyos. Sabi nga, Kanya. Amen? Actually, wala tayong ibabalik sa Kanya dahil sa Kanya. Wala. Kanya lahat. Okay? Sino ang dapat natin katakutan sa mundo ito? Siyempre, Diyos lang. Ang walang takot sa Diyos, walang takot gumawa ng masama. Tanda natin yan. Ang may takot sa Diyos, gusto niya gumawa ng mabuti, makagawa ng mabuti. Dahil may takot sa Diyos. Yun po ang susi para gumawa ka ng mabuti sa Diyos. Takot sa Diyos. Dahil sinasabi ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wala kang takot sa Diyos, hindi ka makakaroon ng wisdom galing sa Kanya. Ang mapupulot mo, wisdom from the world. Yan po ay galing kay Satan. Yung knowledge na yan, kay Satan yan, hindi galing sa Diyos. Bakit? Kasi wala kang fear of the Lord. Maraming tao ngayon, hindi naniniwala sa Diyos. Marami ng mga religion ngayon na sumusunod doon sa walang Diyos. Napakarami. Isa na yung kapatid na si brother ninyo. Okay? Yung tawag doon, yung kapatid yung asawa niya. Bilas. Dati na evangelist namin yun. Naniniwala naman yun. Hindi naniniwala sa Diyos. Dahil na-record, maaaring na-record ng mga marami yun lumalabas. Kasi yung satanism, meron na rin. Kasi pawos yung evil. Yung ginagawa ko. Pawos. Malapit na. Katakutan natin ang Diyos. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang pang magbulit sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Anong sabi dito sa ago? Ang dapat ninyong katakutan ninyo ang andito. Sinasabi ko kung sino yung dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo, Yahong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulit sa impyerno. Mga kapatid, walang namamatay dito na hindi kalooban. Wala. Hindi kalooban ni Satan. Walang karapatan si Satan. Wala. Ano sabi niya kay Job?
Pwede mong taktan si Job, pero huwag mong gagalawin ng buhay. God allows na magpasakit ng malupa. Pero huwag mong gagalawin. Walang karapatan si Satan. Okay? So, meron tayong sakit. Yan, kalooban ng Diyos, may purpose dyan lahat. May purpose. Hindi para sa atin, dahil gagawin kang testimony, good testimony sa faith mo para sa mga hilirang ito. To encourage them na magpatuloy, magkaroon ng strong faith in Christ. Amen? Yun po ang purpose ng Diyos. Kaya mag-please tayo. Importante, nasa kay Kristo tayo. One day, papalitan yung katawan ng mamatay. Amen? Papalitan niya ng katawan hindi na mamamatay. Okay? Glorified body papalit. May nag-question dito, hindi naniwala isang sa Deseo hindi naniwala na mabubuhay magmuli ng isang patay. Sabi niya, paano kung halimbawa, sabi niya, tinanong siya, halimbawa, meron mga kapatid na lalaki, dito sila. Ngayon, yung asawa, isa lang ang may asawa. Ngayon, namatay yung may asawa, nakamasawa yung kapatid. And then yung nung namatay yung napamasawa yung malayo. So, naging mababa lang yung buhay yung mga kapatid nito. At namatay na, lahat yun, pitong yun, napangasawa na lahat. Yun ang inano kay Jesus Christ, binato. Ngayon po, ano ngayon? Sino ngayon ang kikilalanin asawa pagdating ng yung resurrection daw? Okay? So, sabi ng Panginoon, maling-maling mo. Yun na intindihan. Sabi niya, may katawang panlupa, may katawang panlaki. Amen? Ibig sabihin, tayo mga Christian, papalitan ito na hindi na mamatay. No crying there, no sickness there, wala na lahat, wala na paghihirap doon. Amen? Yun po dapat natin isipin. Di ba? Huwag tayo mapokus sa mga problema. Totoo yun, may problema tayo, naghihirap tayo, nagtitiis tayo, mahirap talaga yun. Pero, paghariin natin, isipin natin, pupunta tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen? Mas mabuti ito kaysa dito. Marami tayong kaya katakutan natin ng Diyos para makagawa ng mabuti. Christ having been offered was here since many. Sabi dito. So, after death, di ba sabi, ang tao na mamatay once. Si Kristo ganun din. So, Christ having been offered once to bear the sins of many. Okay? First John, ang sabi, nararamdaman ninyo na parito si Kristo upang pawin ang ating mga kasalanan at siya wala kasalanan. Kung gayon, sabi nito, kailangan siyang mapaulit-ulit ng mga patay mula ng matatalo sa libutan, subalit minsan lamang siya napakita ngayon pagkatapos na ang mga panahon. Ngunit pawin na upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng nahay kanyang inihandog. So once lang namatay siya, hindi pa ulit-ulit, hindi yearly. Amen, hindi yearly, once. 2,000 years na mahigit nung dumating si Kristo bilang tao. To die on the cross for our sin. Okay? Once lang. Once. He died for our sin. Once. Sa sino man, sabi kaya nga, whoever believes in Him should not perish. Hindi na mapapahamak sino man maniniwala. So kailangan maniwala ka, tanggapin mo as Lord and Savior, and then yung sin mo, faith. By the blood of Christ sa cross. Once lang. Hindi pa ulit-ulit. Kaya kapag may faith ka kay Kristo, kasi maraming Christian na tinatawag crisis of faith sa kanila. Isa tayo dati, di ba? Diba? Crisis of faith. Taon-taon namama si Jesus Christ. Kaya kapag pinag-testan ko sa Pilipinas, pag-ibig, walang magtatrabaho kasi masama tayo namatay si Jesus Christ. Hindi po yung totoo. Hindi. Hindi literal ang pag-celebrate ng kamatayan ng Panginoon, yung Pasko. Pag-celebrate natin bilang paalala na si Kristo one day, isang araw, dumating siya
2,000 years ago, namatay for our sin. Yun po ang totoo. And then, pagkainan, so okay na yun. Hindi ka na pwedeng kasi ang dami ng naipakon, ang dami ng Kristong naipakon ko. Hindi yearly. Once lang nangyari. Hindi naman pwede ulitin. Once lang. Kaya itong i-check, kasi maraming kawawa sa atin. Isa sa mga kamag-anak natin, baby. Crisis of faith ang tawag. Crisis of faith. So, kailangan i-correct sila ng para tayo. Correct. Ako isang na-correct. Dahil galing ako doon. Tayong lahat, na-correct tayo dahil galing tayo doon, di ba? O, na-correct tayo. Di ba? Na-correct tayo. So, kaya na-correct mga yun, na-correct. Amen? Huwag tayo mga pag-asa. Kaya lang, kailangan tayo gumalang. Amen? Kasi huwag na, baka maabutan sila ng kamatayan. So, kung i-share na natin kahit sa Facebook sa pwede na i-share. Tanggapin mo si Jesus Christ as ang Savior. Di ba? Okay na yun. Tanggapin mo, magsisig ang kasalanan mo. So, almeno, hindi natin alam, baka malis na siya. Sa Hebrews 7:27, hindi siya katulad ng ibang sacerdote na kailangan maghandog ng mga kain araw-araw, umay para sa sarili na lang kasalanan, at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao minsan namin inandog. At yay, magpakailanman nang handog niya ang kanyang sarili. Magpakailanman, once lang. Hanggang sa end of the world, hindi na maulit. Once lang. Okay? Ang gagawin ng tao, maniwala, manalig. Minsan lamang pumasok ng Kristo sa damang kabanal-banalan ay yan ay sapat na. It is enough. Amen? Sapat na. Hindi doon ang magkabigat, bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo at nagpapatawad ng mga kasalanan natin. Once lang. Hindi na mangyayari ulit. Okay? Kaya nga, the purpose of Christ, kami, anong purpose na yun? Judgment, di ba? Ayon sa atin. Ang purpose ng Christ para i-judge. Darating ng Panginoon. Maniwala tayo. Dahil sinabi na nga ako, babalik siya. Babalik siya. Babalik. Pero babalik siya, hindi nagpapanganak muli si Mary. Hindi na magiging bata. Malaki na siya. Okay? Kung ano yung maaari, kung ano yung umalis siya sa lupa noon, maaari ganun yung anyo na. Maaari. Okay? Diba? Nagpaalam siya sa mga Israelita, mga disciples. Lumulutang yan sa bukuplo, diba? Lumulutang hanggang sa di na makita doon sa bukuplo. Sa ano na? Dahil parang lumilipad, parang iriyo. And then, nawala na siya. And then, babalik siya. Maaaring ganun din yung maaari. Pero, ang dala niya, hindi niya yung meat o yung, hindi na yung humble na tao na katulad noon nung naging tao na humble ang dala niya. Pagpakabawa. Alam niyo ang dala niya? Galit. Uot sa mundo ito. Pero bago na kaya, babalik siya para kunin tayo. Alisin niya tayo ito muna, and then ibubuhos na yung uot ito. Makikipaglaban ang bawat bansa sa kanya. Bawat militar, bawat magiging ng tuwang government ng balang araw. Mawawala tayo dito. Yung physical natin, mawawala natin. Mawawala din natin. Kaya na, pag-pray natin, sana yung rapture, maganap na ngayon para hindi natin make serious yung physical death. Amen? Diba? Pray natin, sana bukas o sa mangyayari yun. Kapag kinuha niya yung Christian, nakaroon ng rapture, mawawala tayo. Maaaring may matitira. Diba paano matitira? Mga gawa, matitira ka. Amen? Wala. Wala. Wala mo na. Katotohanan, may rapture. Kapag may iwan tao, bigyan ka ng tawad sa Diyos sa ginawa mong kasalanan dahil mayroon mo kasalanan siguro. Maybe, hindi natin na. Okay? Christ purpose ng Kristo, Panginoon, not to offer Himself for the sins. Hindi na ulit.
para sa kasalanan natin. Hindi na maulit ipapos sa cross. Para sa kasalanan ng tao. Wala na, tapos na. Babalik siya rito, hindi ganun na ngayon. Para kunin tayo at rat ng balagala. To save His chosen people. Amen? Kasama tayo. Kasama ba tayo doon? Amen? Kasama tayo doon. Amen? Para iligtas tayo. Romans, hindi lamang sila, tayo man, tumanggap ng Espiritu ng kaloob ng Diyos, tayo mawakayin ito, samantalang hindi natin ang pag-aampun sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Pagpapalaya ito, kukunin niya, ibig sabihin, mawawala na ito, papalalayain na tayo. Papalayain, kukunin tayo, okay? Minsan tayo mga Kristiyano, natakot tayo sa kamatayan pisikal, di ba? Many times natatakot tayo, di ba? Ang tanong, sino natatakot mamatay sa pisikal eh? Di ba? Minsan lahat tayo, actually, yan, hindi dapat. Natin sa sin. Minsan, tungklas na ito. Ayaw natin ipa, no? Hindi naman tayo makamatay eh. Kung hindi ka looban ng Diyos. Amen? Walang makamatay na hindi ka looban ng Diyos. Di ba? Hindi. Di ba sabi, kailangan pawiin ang takot. Pawiin, labanan mo yan. Dahil yan ay nagpapahina sa ating pananampalataya. Itong Kristo. Ako rin, nararamdaman ko ayaw mamatay ko. Many times ayaw ko, many times gusto ko, many times ayaw ko. Naglalaban-laban yan eh. Pero, actually, ang Diyos nag-decision ka. Amen? Anytime. Hindi nyo maalam na may tao, natulog lang, patay na. Oh, si Brother Dave, kasama namin, malakas, nag-aaral kami ng linggo. Kalunesa, tinuruan ko sa ipusikuan niya tayo kung kinabukasan. Walang sakit, hindi na hospital, kailan na hindi ko nalaman na pasakit. Patay na. Kasama Sister Seymour, saksa namin sa unang namatay sa piscina. You see? Anytime, hindi tayo dapat matakot. Pag-uwi ng takot. Yan hindi okay kapag natakot tayo sa kamatayan. Praise God. Sabihin natin, praise God. According to your will, be done. Amen? So, tayo. So bakit? Kasi kukunin tayo ang Panginoon. Kasi hinihintay natin si Jesus Christ eh. Hinihintay natin. Anong sabi dito? Ligtas na tayo at inaasahan natin yung kaganapan nito. That is faith. Kailangan namin yung faith na to. Ngunit ang pag-asa hindi pag-asa kapag nakikita ng yan, kapag sino ang maasa sa nakikita, ngunit ang maasa tayo sa hindi natin nakikita ito, hihintay tayo. Hihintay natin ng buong tiyaga. Kaya ang Christian, habang nandito tayo, hindi dapat tayo hinihintay lang natin si Jesus Christ. Ginagamit pa rin tayo para sa kanyang glory. Kasi may purpose pa sa atin. Alam niyo kung bakit? May mga hinirang pa na hindi na nakilala. Maybe yung mga bata niya. Kung hinirang mga yan, kailangan sila makarinig, kailangan sila makakilala. Kapag nakompleto na, Satan will attack the world. Lahat yan. Okay? Kaya hindi nandyan na yan. Okay? Malapit na tayo. Hindi kayo nakulang sa inyong kaloob ng Espiritu at hindi inyong nahaya ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ayon sa salita ng Diyos, ang dako natin, hindi dito. Sabi dito sa kabilang dako, ang langit, ang tunay natin bayan, ang dako, hintay natin. May panahon para natin. Panginoon Kristo ang ating nakapagligtas. Yun po, kanina sa isipan natin, hinihintay natin ito. Hindi tayo tagalito. Kukunin tayo. Amen? Ramdam ko, hindi na tayo nagalito. Actually, wala tayong kaligayahan dito. Wala dito yung kaligayahan natin. Ang kaligayahan natin, yung nagpupuwi sa Kanya. Amen? Kaya magising tayo ng maaga para mapunta sa church. Huwag mali, di ba? Kung naghihintay tayo kay Kristo, kailangan maaga pupunta sa church.
Hindi laging late. Amen? Amen? Sa bato pa lang prepare ka na. Amen? Kasi hinintay natin yun. Mananabik tayo. Kung nananabik ka, anong gagawin natin? Paisisi ka ba? Hindi ako naniwala. Hindi ka paisisi. Ang ikaw, malapit na yung kasal mo. Paisisi ka ba? Hindi ka na makakatulog doon. Sigurado. Ang bawat 2 days na lang, hindi ka na makakatulog doon. Totoo yun. O, dalawa kayo, hindi ka ba? Nag-iisipan na lang kayo. Ano na, busy sa pag-prepare, di ba? So, ganoon ang pagdating ng Panginoon. Kaso, tayo parang ikakasal tayo sa Kanya. Darating siya. Amen? Darating siya. Minsan, baka hindi natin iniisip. Nalilibang na lang tayo sa ano, di ba? Conclusion, mga kapatid. Ano, nabig pa tayo sa pagdating ng Panginoon? Amen? Kung ayaw natin babalik. Diba ba? So, hindi. Kailangan tayo maghintay. Amen? Kailangan yung faith natin, palakasin natin. Amen? Pero alam ko maraming lugar. Hinahadlan tayo ng tao. Hinahadlan pa kayo ng mga problema. Yung mga problema yan, si Satan nila gano'n. Nalalang ito, bibigyan. Babato sa'yo yung Satan nila, mga problema yan. Lahat yan. Para bang umuulan ng mga umuulan sa puro problema sa buhay. Kaya iniisip mo, ang dami ng gulo. Hindi. Panalo pa rin tayo. Amen? Pag dumay na mananalo ang kaaway. Why? Why? Perché più potente la nostra Salvatore. Amen? Si Cristo. Più potente. Okay? Più potente nga yung kaaway. Pero più potente na pagtalunan tayo. Okay? Victorious na tayo. Amen? Tapos na. Tapos na. Amen? Tapos na. Kaya lang hindi hintay natin yung kaganapan. Hindi pa ngayon. Quando voglio decidi questo, ok? Decidi questo. Quindi dobbiamo servire Lui. Okay? So, lo sappiamo, questo mondo è pieno di yung evil things. Okay? Sappiamo, noi cristiani, noi credenti, mga kapatid, per grazia sa Dio. Okay? Kailangan natin maging matatag sa pagsubok. Pagsubok, yung pinaka-ultimate na pagsubok natin, pinakamahirap, physical death. Ang punte, tuday, lahat tayo. Tandaan natin yan. Kaya ang gagawin natin, maglingkod. Yan ay pribilegyo. Amen? Kung maaari, sikapin natin, magpuri sa Kanya, importante itong sa Diyos. We are the true worshiper of God, mga kapatid. Kunti tayo, pero tayo ang tunay na nagpupuri, bilhin sa Kanya. Amen? Huwag tayo tumingin sa quantity, mga kapatid. Wag. Sinabi ng Biblia, Nene ako, but you have chosen. Kaya huwag tayo magtaka, kunti lang tayo, mapalag tayo. Amen? So kahit itong mensahe nito, apply natin. Kung may problema tayo dumarating, yan natin, isipin natin Panginoon. Ito, yung mensahe nito. Amen? Kaya manalangin tayo, bago natin take from saber, may tayo pagkukulong, pag-ibig, sa aking pagkukulang sa iyo. Okay? Tulungan mo ako, bigyan mo ko ng kalakasan. Kalakasan spiritual. Siyempre, isama na rin natin, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan pisikal. Nawa, ang pisikal na ito, yung desire na ito, ay pasapok sa desire ng Spirit. Para mapaglabanan, Lord, help me sa ating mga struggle. Help me, puro help ang tingin natin sa Diyos. Puro help dahil mahirap na ang buhay natin. Naharap tayo talaga doon sa kantungan, yung pinakamahirap na struggle natin.
yung physical death, darating yan. Pero by grace, tayo ginagamit pa rin ng Panginoon Lord. So, hindi natin sa gusto natin sa Diyos, sa mensahe natin na i-release natin na tutas na sa Diyos, ng mga Panginoon. Papasalamat ako ng Diyos sa mensahe na pinagkaroon sa amin na tunay na kung yung pinakita mo sa amin na hope people will distil to thy Panginoon ang lahat ng tao kahit tunay na ako Panginoon lahat ay kasama kami lahat doon. Panginoon, salamat sa pagkat kami yung bigkas na naririto sa pagkakasama Panginoon patuloy na pipili ko sa inyo. Salamat po sa pagkat na tunay na Panginoon na pinakita mo sa mensahe ito, Panginoon. Tulungan niyo kami na maging ready lagi, Panginoon. Lord God, alam mo namin ang aming pagkakanda ay kailangan namin maging patuloy na maglilingkod sa iyo, patuloy ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan niya kami na huwag ma-discourage, Panginoon, sa mga nakikita sa mundo dito, Panginoon. Huwag mo kami, tulungan niya kami, huwag mo sana pahinto, Panginoon, na ma-discourage kami, Panginoon, sa aming anumang karamdaman, anumang bagay na kahirapan sa mundo dito na aming nararanasan, Lord, alam mo namin. Na nawa, Panginoon, tulungan niyo kami na ma-overcome namin ang lahat ng ito, Panginoon, at manatili sa inyo. Panginoon, na maglingkod sa inyo ng tapat, Panginoon Diyos. Tulungan niyo kami, Panginoon, na tunay nga kami po ay mahina, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, at nawa, Panginoon, patuloy kami maglingkod sa inyo. Salamat po